Hi guys, good morning. Ano ba yun? Meron ako dito. Okay, start tayo. Masa si Gilbert? Ah? Ano dito? Papumasyal? Yung ano, kala ko naman si ano. Kapi tayo. Kapi tayo. Yes, minsan. Nagawa tayo ng video para sa house tour. Ang kapi tayo, guys. Good morning. Ay, Myla, paano nga ako dito kay Gilbert? Turo mo lang sa kanya. Ito yung dadalhin niya nga mo. Ito, ano, Myla. Nakabukod na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, 15 bucks. Yan lang. Yan ang dadalhin niya sa store. Nalipat mo na ba yung order, Red? O walang order? Nalipat mo na. Maraming order rin sa kabila. Ano yung 15? Tapos sa main account, 31. Guys, ganyan ang buhay ni Nadio pag gising pa ng negosyo agad. Tayo sa terrace namin. Kasi ako nang ito nasusunod yung terrace namin. Baka di ako pumasok sa iyo ngayon. Ha? Ay, baka hindi yun. Ay, hindi. Kamoy, nakabukod kamo. Babalik pa ba siya rito? Balik na lang kamo siya rito. Na-post ko na kamo kasi. Patulong na lang kamo siya kay Reb. Nandito naman si Reb. Ayan guys, ang kape natin. Pasensya na kanina, ganun ako pag nagigising ako. Lahat ng mga task, business, nasa isip ko na yun agad. Kasi makakalimutin ako. Hanggat kaya ko nang gawin, isipin, ginagawa ko na guys. Kasi mahirap, nakakalimutan ko minsan. Sarap magkape. Dito tayo ngayon sa harap ng ating terrace. Minsan guys, i-ano kayo, itutour ko kayo dito sa aming bahay. Kaya lang mag-aayos muna ako. Kasi maraming dapat ayusin.
Kasi nakikita pa, bayaan na yung bahay kasi yung bahay po is ginagawa na lang namin apartment ni mami yung tulugan na lang baga. Kasi nga busy nga sa work. Pero pinakamasarap sa part na kwento ko lang na dati nangungupahan lang kami ni mami nasa Angeles pa ako nun pinikot niya kasi ako. Lagot. Doon kami sa Angeles, no? Pakita ko minsan gagawa ko ng vlog kung saan kami na tumira, nagsimula ni mami nun. Nangungupahan lang kami nun. Yung una namin inupahan, napalayas kami kasi wala na kami pambayad. Yung pangalawa naman na inupahan namin is sobrang liit lang nun. Kala mo kasi laki lang ng ngayon kasi laki lang siya ng namin. Kalahati lang siya ng kwarto namin tapos may CR. Yung CR sobrang liit, isang tao lang yung kasya. No. Marami pang mga insekto. Doon kami natira. Malis kami doon basta umalis kami doon, nag-decide kami dito na sa Bataan. Tapos nangupahan ulit kami sa Bataan. Paglipat namin sa yung sa likod ng Tidel, yung inuupahan doon. Grabe doon. Ano ba yun? Nanakawang kami ng laptop. Yung laptop na yun, ninuhulugan ko 1 taon. Pagkabayad ko sa kanya, fully paid, biglang nanakaw. Shit, kainis nun kainis na part. Pero okay lang din. Sabi na nga, pag minawala, may kapalit. Tapos, lumipat ulit kami ng may nag-offer na kaibigan na available daw yung nitira nila. Yung pinapaupahan ni mama niya doon kasi karang caretaker yung mama niya doon. Tapos doon na rin sila nakatira. Then meron bakante. Doon kami lumipat ni mami At doon nagsimula lahat. Ang inabot kami ng pandemic doon. Doon na rin kami nakabuo na pamilya, yung bunso doon na buo. Then hanggang sa nag-ipon, tinrabaho, nag-ipon. Talagang online seller kasi kami. Talagang yung tulog talaga yung grabe. Sobrang nakakapagod. Pero worth it naman. Hanggang doon sa kami nakaipon. Yan, nakaipon kami. Doon nagkaroon ng sariling bahay, sasakyan. Unti-unti ipon. May mga bagay na hindi namin nagagawa namin ngayon. May mga bagay na nabibili na hindi namin nabibili noon. Tiyaga-tiyaga talaga. Pag gusto mo talaga isang bagay, syempre pag-iipunan mo, paglalaanan mo. Then mga diskarte, side hustle. Yan ang naman kailangan nun side hustle. Kasi hindi sapat lang yung isang income lang. Kailangan medyo may side hustle ka. Marami naman mga bagay na pwede pagkakitaan na wala kang nilalabas na puhunan. Ang kailangan mo nga lang, buo ka. At kailangan nga lang, matyaga ka. Hanap ka mga nagbebenta ng kung ano-ano. Sample, may nagbebenta ng lupa. Kung pwede ka maging agent, wala ka lalabas na puhunan. Baka may makakilala kami kakayahan bumili ng lupa. May mga kaibigan na may interesado sa lupa na bibigyan ka na lang ng komisyon na mayari. Sabi mo, nabenta mo, di ba, nagka-commission ka. Mga gadget, pwede rin. May mga sa social media pa, may mga kaibigan ka na nagbebenta ng gadget. Papatungan mo na lang patungan mo lang ng 500, 1,000. Sapatos. Pwede ka magbenta. Patungan mo. Then, pag nagkaroon ka na ng konting puhunan, umanap ka na ng fashion na pwede mong gawin. Fashion kasi masarap kasi gawin ng isang bagay kapag passion mo yung ginagawa mo. Sample, ako wala akong puhunan tulad ng sinabi ko sa inyo. Hanap ako ng mga tao nagbebenta na tutulungan ko sila makabenta na kahit yan, basta wala akong lalabas sa puhunan, papatungan ko lang kung magkano yung binigay nilang presyo. Papatungan ko lang ng 500 niya, 1,000, masaya na ako. Kasi, yung bagay, yung pera na yung malaking bagay, makaipong ka 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Manap ka ng passion mo na pwede mong pagkakitaan. Sample, trip mo mahilig ka magsapatos, di magbenta ka ng sapatos. Bumili ka, then benta mo. Ayun. Hanggang doon masisimula yun. Sample, mahilig ka sa gadget, marami kang alam sa gadget. Bumili ka ng gadget at ibenta mo rin. Yun lang. Sa akin kasi para sa passion, kung mahilig ka naman mag-explore, pwede mong pasukin yung bagay na hindi mo gusto, hindi mo passion, pero munti-unti mo siya magiging passion, unti-unti mo siya magugustuhan. Kasi nga,
mahilig ka mag-explore. Yun lang naman, tulad ko, dati ako nagsasapatos, pero yung sapatos na binebenta ko dati, isang design lang. Isang design lang, pero maraming sizes. No, ngayon kasi, nabago yung in-explore ko siya, kung paano maging talagang shoe business owner talaga. Yun lang. Inaral ko lang talaga. Mahilig ako mag-explore. Kung pwede pa nga explore yung ibang bagay, explore ko talaga siya. Ganon. Kasi may mga puhunan dyan. Pwede ka makapag-negosyo. Diskarte lang talaga. Tapos side hustle lang. Wala ka namang imposible. Basta gusto mo yung isang bagay. Yun lang masasabi ko sa inyo guys. Payo ko hanggang sa mga nagne-negosyo. Sa nagne-negosyo rin, marami kang ma-encounter. Mga problema, challenges na hindi talaga maiiwasan. Pero, lagi mo lang talagang tatandaan na sa negosyo, palakasan ng loob, patibayan, no? Then, kailangan magaling kang makisama. Hindi plastic. Talagang makikisama ka. Kasi walang negosyante hindi nakikisama. Lalo sa mga customer mo. Dapat may bigay mo yung needs nila. Yung mga problem nila, kailangan na solve mo yan. No? Walang perfectong negosyo. Kahit ano malalaking kumpanya, walang perfect. Pero hanggat kayang i-handle mo siya. Then iba pa rin ang tutok ng owner. Isa sa mga napagtanto ko yan. Kasi meron ako isang business na lugi. Siguro dahil kampante ako, hindi ko siya natutukan. Although marami akong funds. Kahit marami kang funds, kung ang negosyo mo hindi mo natutukan, mababaliwala lang din lahat. No, kaya dapat sa mga negosyante dyan, natututukan mo. Sa mga nagtatrabaho, mag-part-time ka na pwede mong pagkakitaan pa side hustle. No? Sa akin, kulang ang 24 hours. Sa mga negosyante, kulang ang 24 hours. Gusto nga namin paggabi, bukas, kinabukasan na agad eh. Kasi ayaw namin lumilipas ang gabi. Kasi ang gabi para sa amin is, although pahinga, pero ang gabi sa amin parang parang nakakabitin ng momentum, o baga. Parang gusto namin kinabukasan natin. Pero yung gabi na yan, it's time to refresh, it's time to relax yung mind mo para makapag-isip ka pa ng mga bagong strategy, technique, 'di ba? 'Yun, kung tatanungin niyo ako paano ako nagsimula mag-business. Saan ako natuto mag-business? Bata pa lang po ako, nagne-negosyo na ako. Bakit? My father is a balloon vendor. My mother is banana Q, kamote Q vendor sa palengke. Yun, nakapag-aral lang dahil sa scholarship dito sa Bataan. Pero wala talagang kakayahan wala talagang pera para makapag-aral. Buti nga lang, may scholar dito sa Bataan. Kaya salamat sa aming mga mahala dito sa Bataan. Yung mga Garcia, thank you po. Dahil sa inyo, marami pong mga kapuspalad, mga mahihirap na nakapag-aral dahil po sa scholar ng Bataan. Yan, thankful po. No? Sa mga hindi po nakapag-aral, okay lang yan. Siguro, will talaga na hindi tayo makapag-aral. Kasi meron talagang magulang, meron talagang bata na willing mag-aral, willing pag-aralin. Pero meron talaga na kahit walang-wala mag-aral. Depende talaga sa mindset ng estudyante, depende talaga sa mindset ng bata, depende rin sa mindset ng magulang. Depende po. Pero hindi po hadlang lahat yon. May diploma ka, wala. Pero mas masarap kung may diploma ka kasi kahit paano may degree holder ka. Pero kung wala talaga, no, lalo ka magsumikap kasi may dapat ka lalong patunayan na kahit wala kang diploma, pwede kang masenso sa buhay. So may mga diploma naman, sikapin natin kasi may karapatan tayo. No, tsagain lang natin. Marami ng ways para umasenso sa buhay. Hindi lang negosyo. Marami. Basta may skills ka, i-enhance mo lang na-enhance. Hindi pwedeng wala eh. No? Sa kapalan mo lang mukha mo, hanggat manipis yung mukha mo, walang mangyayari sa buhay mo, Brad. Walang mangyayari sa buhay natin, mga kadadi, mga kamami. Kasi dapat makapal mukha natin. Kasi the more na makapal ng mukha natin, mas lalong lumalapit yung yung blessings. Ewan ko ba? Kaya ako medyo yan, kinakapal ako yung mukha ko. Kasi pag makapal mukha mo, di ba? Then, kaya lang, higop muna tayo mainit na kape. Nagtrabaho ba ako? Naranasan ko rin magtrabaho. Kaya lang, ayoko talaga na may boss eh. Gusto ko ako yung boss. Assuming na dati pa lang, no? Yan, humanap lang ako ng way na ako yung magiging boss. Kaya sumali ako nun sa networking. Na-involve ako sa networking nun. 21 years old,
nag-start ako magnegosyo. Kung ano-ano binibenta ko. Nag-networking din ako. At the age of 24, nagkaroon ako ng first car. 25, I hit my first million. Then, yan, dire-diretso na siya. 25 years old, I met my first million. Then, sumunod na million, 3 million, 4 na million. Umaga, hindi po madali lahat, diskarte lang talaga. No. Until now, meron pa rin ako meron pa rin ako, involved pa rin ako sa networking. Pero, hindi na ako nag-i-invite ng tao. More on sales na lang kami sa company. Kasi may mga quota po doon na binibigay sa amin na nakapag-hit po ako ng travel incentive. Kaya nakakapunta na tayo sa iba't ibang bansa. Dati Manila lang, di ko alam eh. Kasi nga, probinsyano eh. Walang pera pampunta sa kung ano-ano. Mga tour nga sa school, di ako nakakasama kasi wala talaga. No. Tapos nakatira lang kami sa squatter nun. Talagang pagkalaking hirap ka talaga, daanin mo lang sa sipag at tiyaga, tapos tamang diskarte, tapos tamang opportunity. No? Hindi ko ini-invite sa networking Hindi na ako nagne-networking. Pero marami ako natutunan doon sa networking. Lalo sa mindset, yun, natutunan ko. Then yung yung laban lang. Doon ko natutunan na huwag ka susuko sa buhay. Anything happen to your life, tuloy-tuloy lang. Laban lang. May mangyayari hindi maganda, may mangyayari maganda. Pero importante, hindi ka sumusuko, hindi ka humihinto. Nagbabago ang plano, pero yung goal hindi nagbabago. No? Yun, then magpasalamat ka sa Panginoon Diyos kasi first of all, sabi nga, hindi pwedeng hinihingi mo lang, kailangan kasi pag hinihingi mo lang, walang trabaho, wala din yun. Kailangan pagdasal mo, hingiin mo, trabahuhin mo. Then kapag nakuha mo na, i-share mo. Kailangan din guys, sinashare din natin ng blessings. Hindi naman kailangan lagi pera. Pwedeng i-share ang blessings through help. Pwedeng i-share ang blessings kahit sa anong bagay. Basta willing tayong i-share kung ano ang nare-receive nating blessings. Hindi naman lagi usapin pera. Kung meron ka, magbigay ka. Ganun lang naman yun eh. No? Hindi ka naman required. Pero hanggat may kakayahan ka at naatim ang puso mo, tumulong ka. Ilang naman eh. Tapos, yan, isa sa mga tulong-tulong na ganyan. Matagal na po namin ginagawa yan. Ayaw lang talaga namin nagpapakilala. Ayaw lang namin talagang pinopost kami. Kasi ayaw namin na sabihin na keso ganyan, tumulong kami ganyan. Para lang sa akin, ayaw kasi ng ganun. Para lang sa pananaw ko sa buhay. Yung, kailangan maipost ako dyan kasi tumulong ako. Kailangan maipost ako dyan kasi sponsor ako. Hindi. Ayoko sa lahat ng ganun lang. Kasi gusto ko, kung tutulong ka talaga, hindi mo na kailangan ng fame. Tumulong ka, tutulong ka. Ganun lang naman yun. Yan. That's it guys. Pag may mga katanungan kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba kung ano yung mga katanungan nyo or topic na pwede natin pag-usapan. Don't worry, ituturo ko sa inyo ng libre. I give you advice. Yan. Bigyan ko po kayo ng mga advice. Kung kaya kong turuan kayo, technique, strategy na pwede ko maituro, maikwento sa mga buhay-buhay namin. Kasi mistakes from the other people, from the other person is the best teacher. And don't do it again. Para hindi na po mangyari sa inyo. 'Di ba? Yun lang. Maraming salamat. Then support my vlog. Yan. Marami pa tayong mga topic dito na hindi kasi pwedeng isang video lang may sabi ko na lahat, no? Yung vlog po na to, yung vlog na Daddy Yo, marami po siyang topic. Hindi siya isang niche lang. Marami tayong tatamaang niche na pwedeng maitulong hindi lang sa tao, hindi lang sa isang tao. Maraming tao na pwede tayong matulungan. Depende po kung gaano nila i-appreciate ang video natin. Yun lang guys. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa Daddy Yo Vlog. Marami pa tayong episode na pag-uusapan. Pasensya na, I'm not fully vlogger na mag-upload araw-araw. Magpa-prank lagi. Hindi po. Madalang lang po. Once na hindi lang po tayo busy, gagawa po tayo ng mga video. No? Yun lang guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Then, ini-invite ko po kayo sa soft opening. Malapit na ang ating soft opening.
Wala pang date pero i-announce ko na lang po ang soft opening ng Daddy-O is Streetwear na matatagpuan sa barangay, anong barangay ba yun? Ibayo? Tama ba? Yan, barangay Ibayo, tapat ng Ambuklaw. Malapit sa Jollibee Diversion, palabas ng 4 Lanes. Ay, hindi naman. Palabas ng Arco ng Balanga City. No, yung bagong building po doon. Doon, second floor. Visit nyo po yan. Panag opening siya, no? Then, yung first 20 na bibili doon, bibigyan natin syempre ng Daddy-O free t-shirt. Pari lang yun Baga, sa 20 person o 20 customer na bibili doon, bibigyan natin ng Daddy-O t-shirt. Yun lang guys. Always hard work, dream big, stay humble, and pray to God. Yun lang guys. God bless.